Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang ating aralin patungkol sa Quarter 2, Aralin 6 ng Values Education 7, pakikibahagi ng pamilya sa mga pambansang pagdiriwang na may implikasyon sa nasyonalismo. Again, ang ating talakayin sa Quarter 2 ay nakasentro lamang sa kung ano ang tungkulin at gampanin ng pamilya sa bawat kasapi nito. At sa ating aralin ngayon, ito ay nakapokus sa kung ano ba ang pagkikibahagi ng pamilya sa pambansang pagdiriwang na may implikasyon sa ating pagka-nasyonalismo. Bago natin tatalakayin ito, mayroon muna tayong activity. Kinakailangan ninyong buuin ang pinaghalo-halong mga titik para makabuo ng salita hinggil sa kahulugang ibinigay. So nakikita ninyo sa ating video ang mga nakarambol o ang pinaghalong mga salita. Ano ito? Ito ay mula sa salitang Latin na cum, nang ibig sabihin ay with o mayroon, at siyensya na ibig sabihin ay knowledge o kaalaman. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo para sumagot. Magaling! Ito ay konsensya. Ito ay hangos sa ating talakayin sa nakaraan. Pangalawa, ginagamit ang kognitibong proseso na ginagamitan ng isip at mabuting pagpapasya. Starts now. Ito ay paghuhusga. At ang panghuli, proseso ng pagpili ng isang desisyon o hakbang na dapat gawing batayan sa iba't ibang pagpipilian. Starts now. Time's up. Ito ay pagpapasya. Magaling at inyong nasagutan ang mga katanungan. Ngayon ay tubungan na tayo sa ating aralin. Ang pambansang pagdiriwang ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng ating bansa. Pagkakataon upang maisapuso ng bawat pamilya ang pakikibahagi sa mga pagdiriwang at maisabuhay ang kahalagahan ng pagiging makabayan. Ngayon, tayo magbabalik tanaw sa makasaysayang pagdiriwang ng ating bayan. Handa ka na ba? Una, ito ay ang araw ng Rebolusyong EDSA. Makasaysayan ang araw na ito. Ipinagdiriwang ito tuwing ika-25 ng Pebrero. Ang araw na ito ang naging hudyat ng pagbabalik ng kalayaan ng mga mamamayan mula sa rehimeng diktador. Nagkaisang nagtungo ang libo-libong mga Pilipino sa EDSA noong Pebrero 22 hanggang 25 noong taong 1986. Ito ay sa harap ng Camp Aguinaldo at Camp Crame. Sinuportahan ito ng mga mamamayan at tinawag din itong People's Power Revolution o Rebolusyong Lakas Sambayanan. Pangalawa, ang Araw ng Kagitingan. Ang krus sa tuktok ng Bundok Samat sa Bataan ang nagpapagunita hinggil sa mga matatapang na sundalong Pilipino na lumaban sa mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig or World War II. Dambana ng Kagitingan ang tawag sa bantayog na ito. Ginugunita ng bansa ang Araw ng Kagitingan tuwing sasapit ang Abril 9. Ipinakita rin dito ang pagkakaisa laban sa mga dayuhan. Araw ng Manggagawa. Ipinagdiriwang tuwing Mayo 1 ang Araw ng Manggagawa. Pinahahalagahan ang mga manggagawa dahil sa kanilang mga paglilingkod sa ating lipunan. Sila ang tumutulong sa atin sa pagtugon sa ating mga pangangailangan. Tumutulong sila upang tayo'y may pagkain araw-araw, maayos na tirahan, iba-ibang kagamitan at iba pang bagay. Araw ng Kalayaan. Tuwing Hunyo 12 ng bawat taon, ginugunita at ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Araw ng Kalayaan mula sa Espanya. May parada at pag-aalay rin ng mga bulaklak sa bantayan ni Rizal. Nag-aalay rin ng mga bulaklak sa iba pang mga bayani. Itinataas pa ng Pangulo ng Bansa ang watawat ng Pilipinas sa Rizal Park. Marami pang inihahandang programa, konsyerto at kasayahan sa pagdiriwang na ito. Sama-sama ang mga Pilipino na ipinagdiriwang ang okasyong ito. Araw ng Mga Bayani or National Heroes Day.
Ipinagdiriwang tuwing huling Lunes ng Agosto kada taon. Nag-aalay ang mga Pilipino ng mga bulaklak at may palatuntunan pa. Pinahahalagahan sa araw na ito ang mga nagawa ng mga bayani para sa kalayaan at kapakanan ng ating bansa. Sa sunod, Araw ng mga Nagkakaisang Bansa or United Nations Day. Pagsapit naman ng Oktubre 24, ipinagdiriwang ang Araw ng mga Nagkakaisang Bansa. Ipinakikita ng pagdiriwang na ito ang pakikipagkaibigan natin sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkakabuklod-buklod ang simbolo nito. Ang samahan ng mga nagkakaisang bansa ang nagbubuklod upang lubos na magkakaunawaan at magkaisa ang mga bansa. Pagtutulungan ang isa pang layunin nito. May mga palatuntunan ding inihanda rito, hindi lamang sa paaralan, kundi pati sa telebisyon at mga radyo. Sa bawat makasaysayang pangyayari o pambansang pagdiriwang na nabanggit, ano sa palagay mo ang mahalagang papel na ginagampanan ng pamilya? Bakit mahalagang makilahok ang mga pamilya sa mga pambansang pagdiriwang na tinalakay? At anong pagpapahalaga ang isinasabuhay ng pamilya kapag ito ay nakikisangkot sa mga pambansang pagdiriwang? Tama, ang pakikipagsangkot sa pambansang pagdiriwang ay nagpapalakas ng nasyonalismo ng bawat kasapi nito. Tayo ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating bayan at pagkikiisa dito. Ang bawat mag-aaral ay kasapi rin ng pamilya na may mga tungkulin na dapat gampanan upang mapanatili ang pagmamahalan at matiwasay na pamumuhay ng pamilya. Gayon din ang pamilya sa bayan. Bilang batayan unit ng lipunan, dapat gumanap ng mahalagang papel ang pamilya sa pagtiyak na ang mga nagtataguyod ng lipunan ay nangangalaga sa mga karapatan at tungkulin ng bawat mamamayang Pilipino. Ito ay nauugnay sa tungkulin ng pamilya sa pagkilala at malalim na pag-unawa sa mga nangyayari sa lipunang ginagalawan. Bukod tangi ang tungkulin ng pamilya na pamunuan ang lipunang kinabibilangan at huwag hayaang makompromiso ang tungkulin nito. Ngunit ang katanungan, paano mapagtatagumpayan ang mga tungkulin sa pamilya at ang tungkulin ng pamilya sa bayan sa kabila ng maraming hamon at dagok na pinagdadaraanan? Ang pamilya ni Rudy Cruz ay isa sa mga pamilyang Pilipino na may katangi-tanging paraan ng pagbibigay ng tulong mula sa pagpaplano hanggang sa pagbabahagi nito sa kapwa. Bakit ito natatangi? Naging modelo ng mga anak ang kanilang ama sa pagbibigay ng tulong. Si Mang Rudy ay likas ang pagtulong sa kapwa. Kilala sa pamimigay ng libreng almusal sa mga taong nasa lansangan na dumaraan sa kanilang karinderya. Ito ay panata niya bilang isang tao na naghikayat naman sa bawat kasapi ng kanilang pamilya na maglaan ng 5% sa kanilang sahod at bago matapos ang taon, sa buwan ng Disyembre ay mamamahagi ang pamilya ng pamaskong handog sa kanilang barangay. Maliban sa kawanggawa ng buong pamilya, nagbigay rin ng 3 anak ni Mang Rudy ng tulong sa mga nangangailangan. Si Jenny na panganay ng anak na ito ay mayroong scholarship grant sa piling anak ng mga pamilyang naghihirap. Bawat pasukan ay mayroon itong 20 scholar. Sa kasalukuyan, may napagtapos na itong 10 kabataan na nagtatrabaho na rin at nakatutulong sa kani-kanilang pamilya. Nagbigay naman ng trabaho sa kaniyang kababayan ang pangalawang anak ni Mang Rudy na si Joey na tagapamahala ng isang construction firm. Sa ganitong paraan, nagsilbi itong instrumento upang maging responsabling haligi ng tahanan ang mga amang na ipasok niya ng trabaho sa pamamagitan ng kakayahan nitong matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang bunsong anak naman na si Fatima ay aktibo sa paglahok at pagsasagawa ng fundraising para sa kanyang proyektong buklat-aklat na naglalayong makabili ng mga storybooks at diksyonaryo na maibibigay sa 15 paaralan ng kanilang lungsod. Ito ay naglalayong madagdagan ang karunungan ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat. Sa sitwasyong ito, kapanipaniwala kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Sa pagiging matulungin ni Mang Rudy, nagsilbi siyang modelo na naghubog sa kaniyang mga anak upang masundan ang kinamulatang paraan ng pagtulong niya sa kapwa.
Kapuri-puri ang ganitong pagpapalaki at pagtataguyod sa pamilya. Kamalayan sa diskursong pampolitika at panlipunan or political engagement at social awareness. Ang pamilya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-aalaga sa mga mamamayang nakikibahagi sa diskursong pampolitika at may kamalayan sa lipunan. Nagbibigay ang mga ito ng plataporma para sa pagtalakay sa mga kasalukuyang kaganapan, pagpapaunlad ng mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip, at paghihikayat sa aktibong pakikilahok sa demokratikong proseso. Sa pamamagitan ng paghihikayat sa bukas at tapat na pag-uusap tungkol sa mga isyong pampolitika, matutulungan ng mga pamilya ang mga kabataan na bumuo ng kanilang sariling kaalaman o mga opinyon at makibahagi ng makabuluhan sa buhay sibiko. Pangalawa, pananagutang pang-ekonomiya at kaalamang pinansyal or economic responsibility at financial literacy. Ang pamilya ay gumaganap din ng isang kritikal na papel sa pagkintal ng kaalamang pinansyal at pagtataguyod ng mga responsableng kasanayan sa ekonomiya. Maaari nilang turuan ang mga anak tungkol sa pagbabudget, pag-iimpok at paggawa ng matalinong mga desisyon sa pananalapi. Ang mga magulang ay maaring magsilbi bilang mga tagapayo sa pananalapi na gumagabay sa kanilang mga anak tungo sa kalayaan sa pananalapi at responsableng mga gawi sa ekonomiya. Ang mga kasanayan sa pananalapi na itinuturo sa pamilya ay may makabuluhang epekto sa pinansyal na kagalingan ng mga bata sa pagtanda. Ang panghuli, pagtataguyod sa katarungang panlipunan at pagkakapantay-pantay or social justice at equity. Sa pamamagitan ng pakikisangkot sa politika, pagtataguyod ng financial literacy o ang pag-alam kung paano mo gastusin ang iyong pera ng may disiplina, at pagbabantay ng katarungang panlipunan, mabibigyang kapangyarihan ng mga pamilya ang kanilang miyembro na maging matalino at responsableng mamamayan para sa isang mas makatarungan at pantay na mundo. Ang pamilya ay maaari ring makisali sa mga gawain sa komunidad na tumutugon sa mga isyu tulad ng kahirapan, paglabag sa karapatang pantao at suliranin sa edukasyon at pangangalagang pangkalusugan. Ngayon, sa pagtatapos ng ating aralin, maraming mga pagbabago ang pinagdaanan ng isang pamilya dala ng makabagong teknolohiya at panahon. Sana sa mga pagbabagong nangyayari, dapat nakakintal sa isipan at nakaukit sa puso ng bawat pamilya na pahalagahan ang pagmamahal sa ating bayan na nagkakaroon ng malaking ambag sa ating pagkatao at lahi. Ang tungkulin natin sa bayan ay palaging may kaakibat na responsibilidad at pananagutan. At pakatandaan, kung hindi ikaw ang mag-uumpisa, sino? Kung hindi mo gagawin ngayon, kailan pa? Gawin ang bawat tungkulin ng pamilya para sa bayan upang kabutihan, katiwasayan, kapayapaan at kaunlaran sa ating lipunan ay makamtan. Yun lamang ang ating aralin ngayon at magkakaroon tayo ng isang pagsubok or quiz sa ating tinalakay. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.